Magandang oras at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan, ating mga ka-art lover. Ang ating video ngayon ay tungkol sa isang prominenteng tao. Isang tauhan ito ni Kibuloy sa kanyang broadcasting company, ang SMNI, na biglang nag-walk out mismo sa live program niya dahil mayroong sinabi si Kibuloy na talagang hindi niya nagustuhan. Ito si Mike Abe, ang isang kilalang Vatican na newscaster na news anchor ng SMNI. Ito yung pinakasikat niya na tao ni Kibuloy. At ngayon ay bumaliktad na dahil sa hindi niya na nagustuhan ang mga sinasabi ni Kibuloy. Well, ito ang kumpletong video kung bakit tumalikod si Mike Abe sa kanyang amo na si Kibuloy. Mike Abe, kilalang anchor ng news channel na SMNI o Sunshine Media Network International, na pagmamay-ari ng kilalang pastor hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa aking opinyon, si Mike Abe ang siyang mukha ng SMNI dahil siya ang higit na may karanasan at veterano kong pakinggan kumpara sa mga kasamahan niyang anchors sa nasabing himpilan. Ay nagkaroon ng kani-kanilang opinion live on air sina Mike Abe at chairman ng SMNI na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito, ang nangyari kasi dito ay nagla-live si Mike Abe nang bigla na lang makipag-usap si Kibuloy kasi hindi nagustuhan ni Kibuloy ang tenor o ang content ng programa ni Mike Abe. Si Mike Abe, kapag newscaster ka, broadcaster, ay malaya kang magpahayag. Ganyan talaga, freedom of expression sa broadcasting. Pinakialaman kasi ni Kibuloy, matalinong tao naman ito. Hindi ito katulad yung mga tauhan niya sa Kingdom Come niya, sa Kojic, na yung mga utak ay parang sa aso lamang na sunod ng sunod, bahagang buntot, takot, ganyan. At sa tingin nila kay Kibuloy ay talaga siya na yung Diyos. Kaya nasabi ko na ang utak ay maliit. Kaya kung ayaw niyong sabihin na maliit ang utak niyo sa mga membro diyan, ay tumiwalag na kayo sa KOJC at palakihin niyo ang utak niyo. Makinig kayo kung anong mga sinasabi ng tao sa labas. Dahil talagang ginagawa kayong slave diyan. Kinukondisyon ang utak niyo kaya tumatalima kayo, sumusunod kayo sa kanya. Lumiliit tuloy ang inyong mga utak. Hindi kagaya nitong si Mike Abe, matalino, broadcaster, malaya. Kaya harapan-harapan talaga. Sinabi niya ora mismo kay Kibuloy na ako'y aalis na. At makita nyo dito sa video ay galit siya. Yung mic tinapon niya sa lamisa eh. Narito ang video, ating panoorin. Sa nangyaring pag-uusap ay tila nagkaroon ng magkaibang opinyon sila Chairman Kibuloy at empleyado nitong si Mike Abe. Napakaklaro ng sinabi ni Pastor na hindi niya pinapangunahan ng presidente sa kanyang mga ginagawa, pero para sa kanya, sana ay isinama ni BBM sa kanyang SONA ang usapin tungkol sa patuloy na pagsugpo sa mga protektor ng ilegal na bisyo at mga makakaliwang grupo. Sa panig naman ni Mike Abe, naniniwala itong may sariling diskarte o style sa kanyang SONA ang Pangulo, kung kaya't hindi nito nasabi ang inaasahan ng pastor. Tama. Kahit na hindi pareha ang kanilang opinyon, ay walang ni isa sa kanila ang tumaas ang boses o nagalit. Professional pa rin ang dating ng dalawa pag iyong pakinggan, hanggang sa nagulat siguro halos ang lahat ng mga nanonood nang bigla na lang nagpasalamat si Mike Abe kay Pastor. Ito ang sinabi live on air ni Mike Abe. Hindi nyo pwedeng gamitin ng SMNI para sa sarili nyong opinion na hindi na objective. Hindi pwede sa SMNI yun. Partner, Chairman, marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na pinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan... Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. Dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo, as Chairman, sa lahat ng mga viewers, lalo na sa Nation sa lahat po ng ating mga nanonood. Marami pong salamat. Bye-bye po.
Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong oras. Lalo na sa Ayan o. Balikan natin na. Yung sinabi kasi ni Kibuloy, kahit ako, kung ako ang nasa sapatos sa lugar ni Mike Abe, ay masasaktan ako. Kasi sinabi niya na hindi mo dapat o hindi mo pwedeng sabihin ang mga ganyan. Malayang pagpapahayag broadcasting Kaya nga marami ang itong mga broadcaster na nagkukomentaryo kasi malayang pagpapahayag yan. Ngayon, tinuturuan ni Kibuloy, gusto niyang i-control si Mike Abe Diyan siya nagkamali. Kaya sa palagay ko si Mike Abe ay isa sa mga taong naka-influensya ng iba sa mga membro sa KOGC na umalis na. Balikan natin ang video pakinggan nyo mabuti yung sinabi dito ni Kibuloy habang nagsasalita si Mike Abe. Hindi na nakikinig si Mike Abe, yung boses ni Kibuloy bumaba biglang bumait, pero hindi na nakikinig si Mike Abe at tuluyan niyang umalis, tinapon yung microphone sa lamesa at ayun, resign ka agad on the spot. Balikan natin ang video. network na ito. Sa lahat ng mga viewers, Lalo na sa Nation sa lahat po ng ating mga nanonood. Marami pong salamat. Babay po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong oras. Lalo na sa Nation Sa lahat po ng ating mga nanonood. Marami pong salamat. Babay po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong oras. Ayan, yun ang malaking pagkakamali ni Kibuloy. Matalinong tao 15 years na silbi sa kanya sa SMNI at yan si Mike Abe ang nagpapasikat ng SMNI. Kita nyo naman yung isang news anchor niya mukhang hindi professional yung sumalo sa programa ni Mike Abe nang umalis siya. Kaya ngayon si Mike Abe ay isa ng kritiko ni Kibuloy at ni Duterte at tuluyan ng nasa side na ni PBBM. Natauhan na rin ito. Siguro nabudol-budol itong si Mike Abe noon ni Kibuloy. Ngayon talagang natauhan na siya. Kaya sa mga membro dyan sa KOGC, huwag kayong masyadong masaktan sa ating mga komentaryo. Buksan nyo na lang ang iyong mga isipan at inyong mga mata at magkinig kayo sa hindi mga KOGC. Kasi pinakinggan nyo mga KOGC, wala na ang inyong Diyos. Diba? Ilipat na sa ibang Diyos. Sa totoong Diyos. Yung totoong Diyos, hindi yung mga Diyos-Diyusan. Kaya Mike Abe, isa kang kudos kay Mike Abe, isa kang hero para sa mga taga-KOGC na talagang matapang na tumalikod kay Kibuloy at hindi natatakot sa mga banta-banta na yan, ng mga death angel na yan. Ngayon, nasaan na yung mga death angel na yan? Hinahabol na ng kapulisan. Nasa listahan na ng PNP ang mga pangalan. Kaya ayan tuloy, pati kayo, damay kayo. Death angel kasi kayo huwag ka nang sunod ng sunod yan kay Kibuloy. Wala na. Tapos na. The end. Wala na. Ito. Makinig tayo sa isang sample ng pag-online dito ni Mike Abe sa kanyang channel. At talagang anti-Kibuloy, anti-Duterte na ito ngayon. Ito siya. Sexual harassment at panggigipit dun sa mga hindi nakakapag-remit ng pera na kung ano-ano mga ginagawa. Itong pangalawang hearing, ganun din po, lalo na hutong ko sa pera. At grabe po yung naranasan ng mga member nagsalita. Grabe. Alias Dave at saka yung isa pa. Grabe. Hindi ko maisip kung bakit nila nagagawa yun. Parang hindi gawain ng tao yun Manakit, pisikal, lagyan ng sili ang mata, buong katawan, pati ari ng mga member pag hindi nakapag-remit, hindi nakuha yung kailangan. Totoo yan. Yan talaga ang talagang nangyari sa KOJC. Lumaki na ang ulo ni Kibuloy, akala niya talagang mga mangmang ang kanyang mga tauhan. Akala niya, nilahat niya Akala niya si Mike Abe ay talagang makontrol niya. Kasi malaki ang sweldo. At diyan, ito yung kanyang
malaking pagkakamali. Ilang pagkakamali na ba ang nagawa ni Kibuloy? Napakarami na. Nagkamali siya kay Arlene Stone, kay Arlene Caminong. Nagkamali siya sa pagkuha doon. Nagkamali siya sa pagkuha ng 3 Ukrainian, yung huling batch, yung mga bata. Yung unang batch na mga Ukrainian, okay lang yun kasi na ano niya, na silid niya sa kanyang supot. Kasi binabayaran yun ng mahal eh. Kaya okay lang. Pero yung 3 kabataan na 12 years old na mga Ukrainian na bago pa lamang, ayun ang nag-ano sa kanya. Yun, doon nag-umpisa. At yung kay yung isa pa, yung Pilipina na maganda, yun, marami siyang pagkakamali. Kaya sa pag-abuso niya, sa paglaki ng kanyang yaman, sa pagka-feeling Diyos niya, at feeling presidente ng bansa, kasi si Digong ay proxy niya lang yan eh. Siya talaga ang nasa itaas niyan. Pati si Digong, ini-hypnotize niya na yan. Binudul-budol na. Siya yung nag-uudyok kay Digong kung ano ang gagawin. Katulad ng pagsara sa Kapa. Yung Kapa Ministry isinara. 4 billion pesos ang nawala sa vault ng Kapa. Saan kaya napunta yun? Pinasara niya ang ABS-CBN para gamitin ang frequency ng ABS-CBN sa SMNI para lalong lumakas ang SMNI. Ano pa, marami pang dinidikta niya kay Digong. Kaya feeling Diyos na siya kasi kahit presidente ay kaya niyang diktahan at iba pang mga senador. 1 dosinang senador ang nandyan sa Senado ngayon na si Kibuloy ang gumagastos sa kanilang campaign materials noon. Kaya maraming senador ang hindi umiimik sa hearing ni Kibuloy. Yan ang katotohanan yan. Alright, so pasalamat tayo. Mike Abe, isang matapang na broadcaster, hero. At sana ay ganyan din ang ibang mga opisyal dyan sa SMNI. Umalis na kayo dyan kasi ang inyong pagpapahayag ay hindi galing sa inyong mga puso. At hanggang sa muli, subscribe niyo ang ating channel kapag nagustuhan niyo ang ganitong klaseng mga videos. Paalam at God bless us all.